News, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Eto na po ang isa pang kaagapay natin, silver medalist ng Malaysia noong kanyang kabataan, ex-Philippine Navy at iba pa, dito sa Margo TV Philippines. Margo TV Philippines, gusto niyo bang malaman ang history ng ating batikang atleta? Tara na, kwentuhan tayo kasama si Victor Bonanza Salonga. Victor Bonanza Salonga. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabayan ko mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayong hapon po ay nandito po tayo sa Margo TV Philippines. Meron po tayong isang special guest at saka Batikan broadcaster na si Juby de Guzman and Maria Lisa F. Lorenzo. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon naman. Kaya papatiin mo na si ma'am. Ma'am, bumati po kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Margo TV. Napakaganda po ng pwesto natin ngayon dito. Ayun. At hindi lang yan, Ma'am Lisa. Ikaw ay ina ng Dangal ng Lahing Filipino Award. At of course, ang tawag sa kanya, mas kilala siya sa pangalang Mamita Flores. Ayan. Yes. Si Mamita po ay matagal na rin nating kaibigan. At naku, meron palang good news sa August 20, 2023. Okay, Mamita, ano po ba yung Dangal ng Lahing Filipino Award? Ano po bang meron dito? Ito po Dangal ng Lahing Filipino Award. Ito po ay nilikha ng ating the past Bishop Dandy Sarmiento. Nagkakwentuhan kami, ang magkaroon kami ng award na yun talagang katangi-tangi. Hindi ko naman alam na meron na palang dangal ng lahi. Kaya ang ginawa namin, nilagyan namin ng Pilipino because ito pong dangal ng lahing Pilipino ay talagang nilikha ni Dandy Sarmiento para sa ating mga kababayan. Si Pastor, di ba? Oo, Pastor. Oo. Bago siya namatay. Yan. Namatay na? Yes. Ala, kaibigan ko yun. Kaya nga po hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng ituloy. Ito ay alay sa kanya. Ayun. Bilang advisor natin siya, Opo. kaibigan. Sa dami ng kaibigan niya, naiyak nga nakakaiyak. Pero kailangan po ituloy ano man ang mangyari. Ayan. Vic, pasensya na. Condolence din po kay Yusek Martin Dino Isa pa yan. ang kaibigan ni Juby de Guzman. Tapat din mo sa programa mo sa Juby de Guzman Personal Stock on the Air. Oo nga eh. Pero talagang that's life. Pero Victor ang maganda nito, parang lahat ng mga taong mabuti para sa akin sa aking pananaw. Kasi alam mo naman, mahirap pumanap ng totoong tao eh. Opo. Nagbabalikan. O di ba? Thankful ako, Vic, kasi nakakasama mo rin sila. Ayan, makakasama mo rin. Okay, anong kwento mo, Vic? Unang-una sa lahat nagkapasalamat ako sa Panginoon Diyos sa maghapon at magdamag ako'y buhay. Bagamat kanina, kala ko atakirin ako. Naku, wag naman. Nung nandiyan ako sa upuan lang ka Maria Lisa Mamita po, Lorenzo. Si Mamita. Nakaupo lang ako dito sa tabi, dito lang sa studio. Kalaan ba yung umakit yung muscle ko? Kala ko atakirin ako. Napakati para pumbatoy dito sa right side ko. Tumigas siya. Ang tigas po. Ang ginawa ko, humiga, doon ako nagkulap doon sa daan. Umi-stretch po ako para ma-relax yung katawan ko. Siguro about 10 or 30 minutes po ako nakiga. Habang nagpo-program po si Juby de Guzman. Okay. Ganito yan, kailangan magpasalamat ka sa kanya ngayon dahil alam mo ba na biglaan yan eh. Opo. Binibigyan ka pa ng ating Panginoon ng pangalawang buhay. Opo. Kaya yung binigay sa iyo ngayon, kung hindi ka nag-stretch o anuman, baka nawala ka na. Yan. Actually, yung pangyayari kay Yusek Dino, naisulat ko yun sa aking FB. Na mag-ingat po na meron po tayong isang kasamahan o isang agila na papanaw siya. I think is Monday, nang sabihin ko yon. Kaya kanina, marami pong nag-ano sa akin na nagkatotoo na naman yung sinabi mo.
Naku po. Yan. Kaya Nakakalungkot, ano? condolence po sa Yusek Martin sa kanyang Sa pamilya pamilya. niya, oo. Kami po nalulungkot. Wala po tayong magawa. Kinuha ko po ng ating Panginoon sa iyong paglalakbay. Pero usually naman, tita, di ba, yung mga namamatay na ganyan, hindi nila alam daw eh. Totoo ba yun? Ang alam ko, hindi nila alam. Opo, hindi pa Katulad nila po alam. nung isa kong awardee, nagulat na lang ako na nagpasalamat yung asawa niya sa akin. Pero yung asawa niya, patay na. Talaga? Sinabi ko dun sa asawa niya na hindi pwedeng hindi ka pumunta. Opo. Kilala to. Kilala mga kasamahan ni Senador Attorney Gadon. Yan, sabi niya talaga. Nagulat ako. Maraming salamat. Nagpasalamat siya. Sabi ko, ba't nagpapasalamat ka? Maraming salamat at binigyan mo ng award yung aking asawa. Oh, ay, speaking of Attorney Gadon, yan, congratulations Attorney. Ayan. Yes. Alam nyo, bumoto ako sa kanya. Bumoto talaga ako as senator kasi isa siya sa mga deserving personality na supposedly talagang ang tao hindi mo mapiplease lahat But anyway, feeling ko pa rin panalo ka pa rin kasi nandyan ka na uli sa gobyerno at nabigyan ka ng pagkakataon na maging advisor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At hindi lang po yan, Senator Gadon, thankful po ako kasi nga po, dahil po sa inyo, ay makakasama ko si Mamita. Akalain mo, matagal ko po itong hinanap. At saka si Senator Gadon kasi ay estudyante yan ng ninong ko. Ang dating DOJ Secretary, Raul Gonzales. Estudyante yan at isa yan sa best na estudyante na babanggit nga pala dati si Attorney Larry Gadon ng aking ninong that time kasi nasa law office ako Pero Mamita, thankful ako. Blessing talaga na talaga yung mga taong gusto kong ma-reach na hindi ko nare-reach, lalapit din. O, di ba? Kaya po siguro ako nandito dahil nga po ang pangyayari ng aking pong pagbibigay ng award para sa mga Pilipino. Ito po ay napakasaya. Nagugulat na lang po ako dun sa mga taong gustong tumulong at gusto pa rin po nila magpa-nominee. Opo. In-stop ko yung nomination. Sabi ko, manghihinayang kayo pag ito'y nakita nyo. Lalo na po, magiging host natin, kasama natin, ay ang ating buting si Yubi, na matagal ko na talaga hinahanap. Wow. Matagal naghahanap pa. Naghahanap po kami ni Mamita. Yung may-ari din po na to. Nagulat na rin grabe, po ako na nagkita rin kami, biglaan din. Opo. Awardee ko siya na hindi ko akalain na, ito yung friend ko, ba't Kaya pala ako napunta dito. Tinulok. Dahil sa'yo. Talaga small world talaga. Small Sabi world. ko kasi buksan niya na. Opo. Para kahit papano, meron tayong maibalita. At saka dito, tita, walang fake news, di ba? Kasi real talk tayo dito, real talk, di ba? Yun ang maganda. At saka, alam mo, naalala kita lagi. Alam mo, Victor, di ba naalala mo si Mamita, no? Madalas tayo na sa bahay niya. Doon tayo madalas magpunta kasi nga, marami siyang mga activities na naalala mo, no? Bigla na lang siyang nag-i-invite. Opo. Pero thankful ako. Alam niyo, siguro, hindi ako sasipsip, pero ako kasi yung taong marunong magpasalamat dumating yung pagkakataon na ganito na pasalamatan din natin pamunuan ng Margo TV Philippines. Ako naman naging bahagi na rin. At salamat din sa ating technical partner. Opo. Ayan, Chris, thank you po sa tinupad din niya yung assist aking niya. panalangin sa ngalan po ng mga boss dito. O, di ba? At hindi lang yan Mamita talagang asahan mo na dito tayo sa August 20, 2023 kay Mamita Flores dun sa Dangal ng Lahing Filipino Award. Wow! At saka pala ka, Juby, Opo. imbitahan mo na rin yung mga media natin na para mag-broadcast po rito sa Yes. Margo TV Philippines dahil Opo. project po ni Sir Jigs Magpantay at ni Maruha po. Si Opo. Ma'am. Ayan. Yung mga gustong mag-broadcast po rito, welcome po kayo rito para po kayo matuto at pangalagaan ang ating kapwa nating media at Opo. matulungan po kayo. At hindi lang po yan. Actually, kahapon dapat may ka-meeting kaming isang director. Marami po siyang mga magagandang, alam mo yung gusto niya, ano man yung ginagawa niyo, mapunta sa tama daw. Hindi yung parang open tayo sa lahat, pero yung ibang intention naman pala, hindi pala tama. So, gusto niya i-match
i-aware daw natin na tayo daw po ay nagbibigay ng public service pero wag lang tayong mapasukan ng mga taong gagawa ng hindi tama. Mga fake. Opo, meron nung ganon. So, sabi nga po, wag kang magmadali na mapuno yung islat, sabi niya. Ang importante kasi, Juvie, kailangan mapangalagaan natin yung may-ari, mapangalagaan din natin yung mga gamit, yung opisina, kasi hindi madaling mag-put up ng ganyang business, lalong-lalo na kung walang magmamalasakit. So, Direk, ikaw ang may utang sa akin kasi nangako ka kahapon. Supposedly, naghintay dito ang aking sister, si Maruha. At sabi nga niya, ay bagamat hindi naman siya, kasi ako yung nakipag-appointment, ikaw naman na hindi dumating, Direk Ronald. Pero sabi niya, anytime naman, pwede naman siya makausap. At saka, yung launching natin, the soonest the possible. Ayan. Tama na, yan ang mas maganda. Hindi po pwedeng hindi ako kasama dito. Syempre naman. Diba? Mabait kasi yung dalawang mag-asawa na yan. Kaya binibiyayaan kahit papano. Okay. Sabi nga gano'n, si Ricky Mendoza. Ayan. Si Ricky Mendoza, kasama rin po natin. Ang dati pong kaagapay ni Mr. Rod Navarro. Ricky Mendoza. Okay, ikaw naman na magkwenta sa amin. First time ko po nakasalamuha ang ating kapatid na si Rick Mendoza. Sa kanyang dati kabarkada niya pala dati si RD Manalo. KRD? Yun ang niya. Okay. Talagang hanggang sa ginabi kami, talagang marami po siya ang kinewento. Siguro yung mga iba, hindi ko siguro masyadong ikwento dahil iba, confidential po talaga. Wag na yun. Baka, basta sabi niyo po sa akin, basta mag-ingat lang po tayo pag dumating that time na, dumating ang mga, gulo, pagsubok sa buhay natin, kapit lang po tayo. Huwag po tayong bibitaw sa ating Amang Diyos sa taas. Sabi niya, kapit lang. Yan sabi niya sa akin. Tsaka nga palang ang CCW ang ating kay Diego Magpantay. Siya po ang national president sapagkat po siya original ng ating president na CCW. Crime Watch Citizen. Yan po. Ayan. Bagamat dapat siya po dito sa online, mahina po yung signal. Mahina yung signal na kinaroroonan niya. Hindi siya makontak. Okay. Sabi niya, Maria Lisa Lorenzo po, talagang na-check po mahina ang signal. Kaya dapat po, kayo dapat sa talakayan nito. Pero pumasok na rin po ako sa ikaw at ako. Anatawa, watasiwa, tawa ng tawa. Joke lang yun. Okay. Hindi, tita, alam mo kasi si Victor ay dati pong atleta. Yes po. Gusto hong marinig ng kanyang mga kababayan at kasamahan dati kung ano yung pinagsimulan ng kanyang pagiging athlete. Silver medalist po siya ng Malaysia. Asian Youth. Nung siya ay bata pa. Bata pa kami. Pareho ka pala ng pamangkin kasama ko po sila Elma Moros, Lidio de Vega, sa Hector Bigeo na steeple chasing sa Tubig Tak Battalion. 3,000 meter run. Long distance. Igurot po siya pero dati nakabag siya. Nung natuto siya, dati nakatapak lagi. Pero ngayon, marunong siya mag-spike shoes. Na-develop ang kanyang paglalaro. Bagamat nalulungkot din ako, wala na rin po si Lidio de Vega, nagkaroon po daw ng cyst at nagkaroon po ng tubig daw sa ulo. Doon po, Kajubi, doon po tinira sa ulo. Nakasama pa pala yung operation niya sa ulo, may tubig daw. Bakit doon tinira? Nakakapagtaka, no? Wag na natin i-question niya kasi sa Singapore nangyari yun. Singapore pa nangyari. Hindi natin may papaliwanag yan. Okay, so, ano ang pinagsimulan mo ng Ikwento mo yung mo sa amin. Kasi paano ka naging atleta? Kasi inspiring yan Yung yung gusto po mag-atleta, kailangan po magkaroon po kayo ng self-discipline, maaga po kayo matulog. Tsaka tatlo lang po yun. Self-discipline, interest, and dedication. For example, dedication for family, interesado ka sa paglalaro mo, at saka number 1, self-discipline. Yan. Yung mga gusto maglaro, konti tiyaga lang. Muscle pain Kajubi, Maria Lisa po. Talagang masakit sa pain. Pero pagka na-develop na yun, wow, ang ganda po. Maiwas po kayo sa mga,
bisyo sa mga drugs, layo ko sa mga kalokohan dyan. Dinidevelop mo yung paglalaro mo. At saka nung araw kasi, may rep lang kami. Nakatira kami sa gitna ng tubig. Maraming tilapia, maraming isda, maraming hito. Gitna ng tubig? Oo, kasi nung araw wala kami siya. Doon lang, plok-plok lang eh. Kaya yung mga... kaya po, ka Juby, ka Maria, yung mga isda namin mataba. Pag alamingwit ka, may hito na eh. Tsaka tilapia. Pero ang sarap pala pagka yung pinirito mo. Pero wala pong maga kasi mga panahon, yung bata kami. 10 kami magkakapatid, pang-6 po ako. Pagka dumadating kasi, pag dumating mga kapatid ko, pagluluto ko na yan, may sinaing na. Meron na pong inihaw na bangus o hito. Ang tataba nung araw dyan sa Karawatan East. Born po ko ng Valenzuela. Valenzuela ka pala. Diyan sa Karawatan East. Diyan po ako nag-elementary. Kasi sa hirap ng buhay namin, kaya po ako nag-athlete para sa school. Scholarship. Kasi hindi po kaya pag-aaralan ng aking magulang. Dahil 10 kami magkakapatid. 10 kami sumusubok. Medyo nung napasok ako sa pag-athlete ko, nagkaroon po ako ng allowance. Sinishare ko rin po sa parents ko yun, sa mga kapatid ko. Ihahati ko. Isa kasi nag-aaral ng secretary. Nagdadalaga ng mga panahon yan. Bata pa kami. Tumutulong ako sa mga magulang ko. Ang magulang ko naman po ay actually nagluluto sila ng mga isang barilis na yung mais. Dami. Kaya ako libre ako sa breakfast sa mais. Bisa naman yung mga, marami siya eh. Marami yung mga floor wax. May niluluto siya. Kasi ibebenta niya, floor wax, Ben Morris wax. Kasi nung araw po, may title pa yung pangalan. May title pa yun eh. Pagka yung floor wax yun at pinahid sa sahig, pakintab, may bunot tayo ng araw eh. Bubunitin po yun. Tapos ang parents ko, nung araw, siguro kung inabot niyo po yun, ang bigas hindi po 4 kilo. For salop. Sinasalop po yun. Pagbilang nga po ng salop, mga 10 pesos po, bibigyan ka yan. Sa magkano 20, siguro mga 10 pesos pa mura pa nung araw eh. Tsaka yung sasakyan nung araw eh, 15 pesos lang ata o 10 centavos yata nung mga panahon yun. Ay, 62 na ako. Siguro baka hindi nyo inabot yun. Hindi nyo po. Kasi mami mo pa edad mo. Hindi nyo po inabot yun. Nabuko tuloy ako. Nalaman tuloy edad ko. Hindi, okay lang yan. At tapos ano pa? Tapos yung mga nagbibinata na ako. Yun lang yung kinain mo? Para naging atleta ka? Na-discover ako dito sa Marulas Elementary School. Siguro mga grade 5 po ko yun. Ako'y malaki eh. Pahit ako eh. Sabi sa akin ni Mr. Cruz sa subject ko sa Garden House. Sabi sa akin ni Mr. Cruz eh, Salonga, Victor, gusto ba bang mag-athlete, tumakbo ka ng 5 ikot dyan sa oval dyan? Nakaya ko? Baka long distance ka. Sige, takbo ko. Yung si Ruiz Santos, kalabang ko yun. Siya, senior ako, junior ako eh. That time. Labang kami. Munti ko na siya matalo eh. Pinigbigan ko lang. Tapos na-discover nga po, lumabang kami ng Malinta, sa May Kawayan. Si Lydia Tagano, May Kawayan, Bulacan eh. Doon po siya, Dati si Lydia, di maganda, galisin nung araw yan. Uy, lolo. Pero yung na-develop siya at nagdadalaga na kami, yung high school siya, medyo gumanda ng beauty niya. Halatang hindi broadcaster eh. Maganda na. Walang pasintabi talaga. Sorry po joke lang po yan. Hindi totoo naman real. Hindi, maganda si Lydia. Kaya lang pero hindi mo lang siya napansin. Maganda. Meron pa, mas malakas kay Lydia De Vega, ang pangalan si Josepa. Natumalo kay Lydia De Vega. Ang problema, si Josepa, mistisa kasi. Maaga nagka-boyfriend, kaya napigil ang kanyang paglalaro. Pero kung hindi lang nagsyota at naalaga na nagkaroon siya ng Tatang De Vega at nabantayan yun, dalawa ang maging Lydia De Vega ng Philippines, panlaban ng Philippines. Nasaan na ngayon yun? Ang lakas din yun eh, si Josepa. Siya yung panlaban din sa Malinta nung araw, mga panahon yun. Kaso lang, walang nagbabantay, walang nagmamasad sa kanya,
naligaw, maganda kasi. Wow, okay. ganda niya. Talaga. Nasingitan siya. Kaya, Obvious na obvious ka pa nung ang problema, meron tatang Di Vega. Kung wala tatang Di Vega, walang Lydia Di Vega. Yun. Sapagkat si tatang Di Vega, nung araw, minamassage kami nung araw niyan. Pero yung lumakas si Lydia Di Vega, iba na, minamassage niya. Si Lydia na lang. Sapagkat si Lydia ay lumakas. Kasi napakahigpit ni tatang Di Vega. Hindi pwede yung paggabi, nililigo-ligo dyan sa anak niya. Kaya pala hindi ka nakalusot. Sabi niya, "Pwah!" Uwi kayo, uwi. Hindi ka nakalusot. Oo, napakahigpit po si tatang Di Vega. Siya po yung nagmamassage kay Lydia. Yan. Talagang, kung walang tatang, walang Lydia Di Vega sa Asian Game ng panlaban ng Philippine team. Teka muna, pinag-uusapan natin, ikaw eh. Ako po Nung, nakalimutan mo yung sarili mo. Nakalimutan ko na dahil kay Lydia Di Vega. No? Iba na kwento. Nung araw po, ang long distance na ako. Sa hirap po na Maria, ang boy po namin, mahirap na talaga. Nung gusto ko wala kang pera, walang allowance eh. Ang ginagawa po namin, pagka araw ng May, nangaharang ako ng mga piyesta. Sa piyesta, bari-baryo, hinaharang namin yan. Kunyari, mag-short ako ng mga pang-basketball. Kunyari, yung mga punit-punit na short. Para yung premyo, sa amin po yung 1, 2, 3. Premyo. Wow. May time din na bari sa lugar na nakilala ko, ay, player talaga yan. Puprotesta kami. Ikaw naman, hati lang tayo. Sige na. Total, 800 lang ang first prize. Ibigay ka ng 200. Sa akin na 600. Sige na. Nangaharap po kami ng pag-aaral ng May Pesta dyan sa... kapatid, pakipindot mo nga yung gilid na yun. Ito, alin po? Kasi walang ilaw yung Yan, nakita. Yan. Hindi, ito ang gilid. Ito po. Ayun. Yan, para mas maganda. Ayun, tinignan ko doon. Nagkulang yung lights. Ito na. Nung maparoon yun, di ako lagi nanalo sa Milo Marathon. So, siguro po, lagi akong top 50, top 40. Okay. Yung parang di pala akong long distance runner. Ano na? Di nag-aral ako, nag-enroll sa Caloocan City, First Year High School. Caloocan High. Caloocan High. Caloocan High. Excuse me. Caloocan High. Naglaro kami ng track and field. Kasi wala kaming panlaban ng hurdles eh. Okay. Sabi sa akin ni Pangilinan, sabi, Victor Salonga, kaya mo ba mag-hurdles? Sige, try ko po. Nanood ako ng mga sa YouTube. Wala man YouTube ng araw eh. Tingnan mo. Wala. Sabi mo nanood. Susunod ka na namin. Nagbasa pala ako doon sa news. Meron doon Nagbasa ka. Nagbasa ako. Meron doon si Edwin Moses na hurdle sa champion sa Olympic. Okay. Ginaya ko style niya. Ang ginawa ko, pumunta ako dito sa Valenzuela, sa Bacod, nagtayo ako ng parang tinikling, gano'n, yung harang. Doon ako talon ng talon. Talon hanggang sa meron sa Caloocan High na sa field po namin. Kasi dati ang Caloocan, meron si Cecilio Apostol, ngayon ever na. Siguro nagkaroon ng intriga dyan. SM na. Binenta eh. Binenta ever mo na yun. Sa panumpo ni Asisyon. Ever mo na Ayaw ko sinagbinta yun. Sa lolo ko yun. Ayun, si Cecilio Apostol. Sa lolong pala yan. Nagkaroon ng intriga. Sanchez. Alam mo na kung nangyari doon. Tapos dito pa kami sa Caloocan High, meron kaming kaprasong takbuhan doon. Doon kami tumatakbo. Sa gitna. O doon yung mga baseball ng mga player, mga tomboy. Malakas ng Caloocan yan. Caloocan team. Di may hurdles to, takbo talon ako. Sabi sa akin, sir, ma'am, ang lakas mo, Bika. Sabi niya, di ka long distance, kundi sprinter ka. Dito na, nagkaroon po ng national NCR meet. Hindi mo, 3rd district muna, Caloocan, Valenzuela, Malabon, Valenzuela. Naglaban-laban muna kami. Nanalo ko dun. Tapos ako represent ng Caloocan team. Naglaban po kami dito sa NCR Meet, National Capital Region. Naku, pagkakalaban ko, malakas talaga yung si Danila Arpon. Tsaka si Abilino Casigas ng Quezon City. Ako naman, Caloocan City team. Pero hindi ko alam, malakas pala yung team ko. Nandiyan sila Lydia Di Vega nung araw. Yun ang team niya kasi nung araw. Si Esmeralda Ponela. Sa andon distance namin si Ernesto Adap.
ng taga Malabon. Nag-team kami ng Caloocan, nagsama-sama kami doon. Kaya nung Next time, tawagan mo yung mga kasamahan mo. Kaya ito, yung binabati ko nga kaibigan na si Esmeralda Polias. Alam ko, nandiyan ka lang sa Amerika, di ka lang umuwi ng Pilipinas eh. Tsaka si Ernesto kaibigan Adap. mo sa yung mga Philippine Navy. Tsaka kaibigan ko si Ernesto Adap, dyan na nakatira sa Dasmariñas. Hindi pa, yung iba mo pang friends. At saka mga kaibigan ko sa Philippine Navy, mga just Port Bonifacio, sila Ricardo Santos, sila Abdul Basal Hakim. Assalamualaikum. Ayan. Anak kalam, malum. At saka dito si Aslaman Lagundi. Nandito po siya sa malapit sa Temple Central. Yung mga kababayan natin, mga Muslim dyan. Assalamualaikum. Salamat po sa inyo. Inibita ko kayo na panoorin ng aking programang Ikaw at Ako, Anatawa, Watasiwa. Tawa ng tawa. Wala naman yun sa title Joke lang. Ikaw at Ako ang aking sa programa. Matanong ko dito kay Ma'am Maria Lisa Lorenzo. Mamita na lang. Ma'am, Mamita. Yes. Okay. Ano pong kinabalahan mo sa nagdaang tumbag yung Egay at Falcon Ayan. na sobrang konsumisyon ang ginawa nila sa China? Masyado ako natakot noon, pero nakita ko na yon na sinabi ko na mayroong mas malakas na bagyo. Ang pinagtatakaan ko lang, bakit buong North, halimbawa yung Manila, nagkaroon kami ng isang mayroon na sunugan sa Loreto. Ngayon ko lang nakita na ang buong Maynila binaha. Wow. Oo. Natakot ako. Sabi ko, ang kailangan dito, ang mga LGU, mga mayor, ay mag-usap-usap, mag-meeting sila. Kung paano nila gagawin yung mga kanal ay linisin. Opo. At saka mga kababayan ko, na sana naman po kung may mga basura kayo, huwag yung itapon kung saan-saan. Correct. Kasi yan ang pinagmumulan ng baha talaga. At nakikita ko rin po sa ngayon, sir, na maaring pong maulit-ulit yan. Kaya kailangan maghanda po tayo, lalo na po yung sa mga estero, ay huwag kayong patumpik-tumpik, kawawa naman po din yung mga LGU natin na nagliligtas sa atin kasi minsan may katigasan tayo eh. May katigasan ng ating ulo. Yun. Ngayon, nabalitaan ko po nung isang araw o kahapon, ay meron pong pagmi-meeting yata ang ating presidente dun sa mga nasalanta for the first time in the history, ang NLEX sa North. Ngayon ko lang po nalaman na binaha na rin po pala yung San Simon. San Simon ako. Yung San Simon po, 5 hours, kailangan po, kung pupunta ka ng Manila, mag-full tank ka kasi baka maubos yung iyong gasolina. Katulad po nung meron kaming ka-meeting, umalis siya ng maaga, nakarating siya ng gabi na. Ay, grabe. Oo, gabi na. Yun. Yung hindi sinasalanta dati ng baha, ngayon po yung buong Pampanga, Batanga ay Bataan. Yan, napakahirap po. Kung yan po ay re-resolve natin, ang nangyayari po dyan, sa tingin ko lang po, yung pong mga ginagawang mga bagong mga struktura. Opo. Kaya po nangyayari, imbis na yung tubig natin ay pumunta sa dagat o sa at tapos nagpakawala pa sa mga dam. Yun. Yung sa amin po sa Hagunoy, sa Bulacan, sa Paumbong po, hanggang Bewang yata ang baha. Hindi ka nakalabas nun. Wala ako dun eh. Mabuti na lang. Isipin mo sis yung Baroswin, yung yung charts. Oh. For the first time, may kinakasal baha. Ako, dati hindi gano'n yun Dati hindi binabaha talaga. Climate change ang talaga. ko lang ay tayo mag-ingat. Hindi yung panilang tayo walang gawa. Kung maaari nga po yung ating pong mga kasamahan ay magkaroon din po ng parang bayanihan. Yes. Lalo na po sa Manila. Quezon City, hindi ko naramdaman eh. Walang nagsalita sa akin na binaha sila. Opo. Yung Marikina dating binabaha, hindi masyado. Ay, hindi pa ako nagsusumbong, binaha kami sa loob ng bahay. Okay. Pero mga binabaha sa Quezon City. Pero tumulo. Alam ko lang po, Mamita, ang binabaha lang, alam ko dati, ang Espanya lang, katulad ng Valenzuela, sa Malinta, papuntang Bulacan yan, may Kawayan, Bukawi, Marilao, Balagtas, Bulacan, papunta doon lang po ang baha nga. Pero ngayon, iba na, no?
Iba Pati na. yung ibang lugar na medyo mataas na, inaabot na rin po. No? Bakit kaya? Dahil nga po yung sa mga puno, yung mga Pagputol. bundok natin, Opo. na nakalbo na eh. nakalbo na, yun Totoo po yun. yung ano. Ang pinangangambahan ko po yung napakalakas na lindol. Oh, grabe. Yun. Sana po wag po mangyari yun. Hmm. Kasi kung mangyayari, marami pong kawawa. Alam mo, bigla ko naalala, Mamita, si dating Senator Bayani Fernando. Yes. Yung kanyang ginawa na halos ang tinanim niyang puno, yung puno na malak sumipsip ng tubig. Opo. Tapos po, wala siyang sinisirang puno. Ang ginagawa po niya, kung halimbawa magwa-widening siya, pag nakita niya yung puno doon na nakaabala, huhukayin niya yun hanggang sa kaugat-ugat doon, sa kanya itatransfer. Ililipat. So wala siyang sinisira na puno. At the same time, ang ginawa ni Bayani Fernando that time, nakita ko po, yung tinuturo niya sa mga tao na maging maingat sa basura, yung kagaya panawagan niyo po. At hindi lang po yan, yung pagtatanim ng puno, isang tao, kahit siguro, alam ba, sa estudyante na lang ituro na isang tao magtanim ng puno na kapaki-pakinabang. Bawat nung panahon ko, ako, tama na yung panahon ko. Nung high school ako, naalala ko, Mamita, yung yung teacher ko, lagi sinasabi, Di Guzman, magdala ka ng ng 10 puno o yung punong yung itatanim, hindi yung puno, yung itatanim na punong kahoy sa sa isang linggo magdadala ka ng 10 puno ng punong kahoy na itatanim. Project, project yan. Alam mo, number 1 ako, Mamita, sa pagdadala ng kasi gusto ko tumaas ang grade ko Sa garden Alam house. mo, ngayon ko na-realize, kailangan ka lang pala talaga natin ng puno. Pero hindi itatanim lang, kundi aalagaan din natin. Totoo yung Kajubi. Nung naalala ko, before going to Japan, bago punta Japan, nabubuhay pa ang parents ko dyan sa Valenzuela. Nagtanim po ako ng, parang pine tree yata yun. Nung lumaki na, at siguro umuwi nila ako that time, galing po ako baka Indian tree. Parang Indian tree, ganun po. Pagka ikaw pala nag-alaga at lumaki yun, at pinutol ng iba, parang nasaktan ako. Alam mo Kajubi, nakwento Mamita, mo nga yun nasaktan ako. Sabi ko, wala kang karapatang putulin kahit di ko bahay ng kapatid ko yan, lupa niya. Pero hindi niya dapat pinutol yun. Pinabarangay ko. Pero natalo ko kasi nga, bagamat sila tumira lang doon at nagrenta ng bahay, wala raw karapatan na magalit at demanda. Pero pinadama ko sa kanila, ako kasi ako nagtanim yan Hindi nyo lang, pagka summertime, kayo naman mainitan tumutulong sa mga baha at hangin. At protection sa bahay. Nung pinutol nila, tsaka kasi naaway ako nung kapitbahay. Alam mo, nung sabi ko, wala kang karapatan magalit sa akin kasi ako nagtanim yan Boy pa yung parents ko. Siguro after 3 months yung inaaway ko ba namatay. Siguro na inatake galit siya sa akin. Huwag ka naman magalit sa akin. Nasaktan lang naman ako kasi po ako nagtanim niyan. Gulat sa akin. Parang gusto akong gusto ko. Huwag naman dyan. Hindi tayo talo. Okay. Pero nasaktan po ko Mamita. Talaga, totoo talaga. Pagka ikaw nagtanim ng puno at lumaki at pinutol ng iba, ang sakit niya parang ang sakit kasi nga protection natin yan Ganito talaga ako pagka ngayon ko na-realize na mapagmahal kayo sa kalikasan. Kaya si Mamita kanina sinasabi niya rin, di ba? Hindi Kajubi kasi katulad sa Manila. Nagtanim kami dyan. Ayun. Isa sa proyekto na kilala po si RJ Habeliana. Yan ang proyekto nila ng kanyang lab. Siyempre, sabi niya gano'n, Kalisa, pagka ito itinanim natin, may aanihin tayo, kahit wala tayong anihin, makita lang nila na lumaki. Kung makikita nyo yung sa Polytechnic, dito sa malapit sa City Hall, ang lalaki ng mga tanim namin doon. Kami ang nagtanim noon. Sila Habeliana. Yun ang kailangan na ituro natin sa mga bata, lalo sa eskwelahan. Para yung baha natin ay mapigil. Pero yan kasi kalikasan. Hindi natin minahal. Ang akala natin, pag pinutol natin ang mga puno, ay wala nang mangyayari sa atin.
Dati, way back nung mga bata pa tayo, Opo, hindi pa tama. tayo noon, Tama. wala, magagalit ang mga matatanda pag pinutol ang puno. Opo. Ngayon, hindi na eh. Iba na kasi ang klase ng tao ngayon. Hindi, Opo. dapat ngayon kamay na bakal. Kasi actually, Mm-mm. nung nasa bansang Hapon ako, bawal na bawal ang magpitas ng kahit na ano, Opo. puno, dahon, ugat, Hmm. whatever, kahit kailangan mo pa yan. Kasi sa Japan, ang importante, kapag meron kang gagawin sa halaman, ipapaalam mo talaga. Mm. Ipapaalam mo sa kinauukulan. Opo. At ang masama pa doon, yung basta ka mo na lang tatanggalin yung puno o halaman dahil magpapatayo ka ng magandang bahay, yung mga ganon, Opo. bawal po pala yun. Tsaka ikwento ko sa inyo, isa pa, no? Nung bago pumunta ako ng going to Qatar, Doha, Qatar, siguro para magbakasyon lang ako doon. Trip lang. Kasi galing ako Japan eh, mapera pa eh. Baka ni Muchi ako maparin. Sige. So, ganito, kwento ko po sa inyo, no? I-share ko lang sa inyo. Sige po. Nung nandun ako sa kapatid ko sa isang bahay, mainit. Sabi ko, po simento, yung ibig na magtanim sila doon, wala man lang puno ang ginawa ko. Nagpagawa ko ng sisil. Antigo siguro mga 2 oras ko po binubutas yun. Tapos sabi ko, taniman ko to ng halaman, punong kahoy, para may pakinabang. Ang ginawa ko, tumuli ako ng Quezon City, kasi circle, maray palang bumili ka ng halaman. meron dyan mga Indian mango. Nung sinalpak, bumili ako siguro mga 150 yata ang isang puno nyo. Nung sinalpak ko Isang yun, paso, oo. di pa, gapasok talaga pawas ko, bago ko mabutas at mapagtanim ng halaman. Dito na, naitanim ko na po yung halaman. Patay mo, siguro trip ko lang pumunta ng Doha, Qatar. Pero unti-unti nang lumalaki yung puno. Hindi ko, ilang taon na yun. Pagbalik ko, ang laki ng puno ko. Umalis ulit ako. Siguro, nagkataralin yata ako before niyan. Pagbalik ko naman ulit, tuwan-tuwa yung kapatid ko, galing Japan naman, nagpita sila ng Indian mango. Alam mo, Kajubi, Kalisa, nakuha nila, sako-sakong yung bunga. Ang sarap daw at napakatamis. Dito sabi, parang Felix ko din. Diba? Sabi ko, iba ang parang rewarded kumain. Ako ang nagtanim. Di ba? Ako ang nagtanim. Iba ang kumain. Parang gano'n, di ba? Tuwa-tuwa talaga ako. Pagka gano'n pala, yung feelings mo eh. Naku, ang dami buwan. Namitas din ako bago ko daling sa isang bahay ko doon eh. Pitas din ako. Ang tamis. Tsaka sabi ko, kung magtatanim po kayo ng punong kahoy, yung merong pakinabang. Tsaka may pagmamahal ka sa pagtatanim mo. Pagtatanim, galing sa puso mo. Kaya nung pinuto ng konti, kasi nagtaas na namin kapatid ko ng bahay. Third floor, pinuto na naman. Ano ba yan? Pinuto niyo na naman yan. Nagtampo. Siguro, ngayon naman siguro tumutubo. At itong last time, nagbunga konti na lang. Naputo na Napaglihan. Oo, Ay, gano'n ba yun? Oo, pag napaglilihan, naliwa, pumitas. Naputo nila eh. Pero yung una, sagana talaga. Magbabago yung bunga niya. Napakatamis. Uy, alam mo dati, may kaibigan ako, isang Danny Atienza. Ewan mo kung kilala mo po yun. Yung nakita ko si Mamita ngayon, parang si Danny Atienza rin siya. Sa ano siya, sa tawag dito? Yung dito sa may Manila, si Danny Atienza. Yung marunong po siyang mag-predict din. Predict din, yan. Ang sa akin naman, yung pagpipredict ko, halimbawa, nag-ano ako nito, ang alaga ko, ang kung tawagin ay Butchokoy. Butchokoy. Oo. Siya yung nagsabi kay, tawag dito, kay Chavit, na makakalaban niya yung isa nating presidente. Sabi niya, paano mangyayari yun? Ano noon? Ang sa akin naman, ang sinasabi naman ng iba na Christian, hindi yan hula. Ibig sabihin, spiritual, pumasok sa yung spiritual, kaya nasasabi mo lahat. Opo. Ngayon, hindi na hulang sasabihin mo, ikaw ay isang spiritual. Yun ang sinabi sa akin. Opo. Ang kinatatakutan ko nga, yung mga pangyayari na sobrang lakas talaga na magkaroon ng tsunami. Sana wag naman. Sa amin kasi sa MOA, pag makikita mo, akala mo napakalakas. Pag nado ka sa taas, makita mo gumagano yung parang nag-swing. Parang nahihilo. Nakatakot. Nung minsan na bumaba ako, galing ako sa hagdanan, parang sabi ko, ano ba to? Sana naman wag mangyari yung lindol na to. Nakakatakot kasi mahati siya eh. Dahil ang lupa natin ngayon hindi na masyadong matigas, malambot na dahil sa mga dahil tambak lang po yun, Tambak, oo.
Mahirap eh. Delikado pala. Kaya nga sabi ko nga sa'yo eh, first time in the history na itong baha ni Egay ay super, napaka-super. Grabe, Isipin kaya mo. pala naging super, no? Oo, tingnan mo, yung Pampanga nga, yung NLEX, dati yun, hindi yung binaba. Bakit binaha? Doon ka magtataka. Doon din sila nagtaka, kahit si Opo. Presidente, nagtaka siya eh. Opo. Paano binaha to? Kaya ang gawin natin, ay hikayatin natin ang ating mga kasamahan na magtanim tayo kahit na sino pa. Magtanim tayo para sa kalikasan. Kalikasan na po. At saka hindi lang po yan, panawagan ko na rin ha. Opo, Sabi, sige ka, Juby. gusto ko po kasi na manawagan sa lahat ng mga kababayan natin Mm. na yung basura po ninyo, Mm. parang awa nyo na, wag nyo itapon kung saan-saan. O kaya, wag kayong maglalabas ng basura kung walang kukuha ng basura. Kasi ito po yung nagiging dahilan ng pagbaha. Yung mga basura natin na basta na lang natin iniiwan kung saan-saan o kaya naman po ikinakalat kung saan-saan. And mind you guys, tayo po naman nagmamalasakit sa kalikasan. Siguro mas maganda alagaan natin yung ating kalikasan. Hindi ka, Jubito. Opo. Isa sa panalangin ko. Opo. Na sana po yung ating mga LGU, yung ating mga mayor, mga governor, and congressman, mag-usap po sila tungkol sa ganyang sitwasyon. Opo, tama. Kasi mahirap po na hindi sila nagmi-meeting. Magpatawag ang MMDA kung paano maire-resolve ba itong nangyaring baha na to. Nakakatakot talaga. Natakot talaga ako. Pumunta ako ng Sampaloc. Sabi ko, atras na tayo. Hindi ko kakayanin na to. Iba na talaga. Iba na talaga. Iba na panahon. Nakakatakot na. Saka hindi na makakapasok yung iba. Sipin mo sa Delpan, 5 days na may baha. Grabe na rin. Iba na talaga ang panahon. Hindi na madaling nagsusubside. Yun ang mahirap. Sabi ko nga, mabuti hindi ka naalipunga. Kaya mabili po ngayon yung mga bota. Bumili na kayo ng mga bota. Opo, ngayon po yung Kajubi, Lisa. Ngayon po ang oras po natin alas 5:04 ng hapon. Dito po rin tayo sa Margo TV Philippines. Kajubi, ano mo masasabi mo sa hapong ito? Sa maghapon mo? Well, sa maghapon ko ay naging kapaki-pakinabang. Marami tayong natutunan. At sa pamamagitan naman ng Margo TV Philippines, nagkaroon tayo ng pagkakataon na i-share ang iba pa nating nalalaman sa pamamagitan ng station na to, ng ating social media. At syempre, salamat din at nang dahil din sa Margo TV, nakita ko muli si Mamita. O, di ba? Ayan. Talagang napakaswerte ko sa aking tingin kasi alam mo sa akin, hindi pera ang kayamanan ko, kaibigan. At yung mga kaibigan na yan, sana dumami pa, bagamat hindi tayo naghahangad ng napakaraming kaibigan. Pero dumami man sila, sana selected na lang. Kayo po, pili na lang. Thank you. Nagpapasalamat din ako kasi biglaan. Opo. Dapat, nung isang araw pa, pero nagtanong ako kay ma'am kung anong oras siya na dito sa office, yung bigla na lang sinabi nung ni Margot ni Maruha na pumunta ka doon. Sabi ko, bakit? Sabi niya na doon si Ma'am Juby. Talaga, dali-dali akong pumunta. Kasi nagpapasalamat ako yung mga dati natin mga kaibigan ay nagkita-kita na naman. Kaya katulad mo, Sir Victor, matagal na din tayo nagkikita pagka may mga gatherings. Kaya dito po tayo sa Margo ay palakasin natin ang gusto. Opo. Para maging maganda. Yon at matulungan natin yung talagang may hawak nito. Ang alam ko naman lalakas talaga to at makikilala. Yun ang sinabi ko kagabi. Sinabi ko na hindi ko pa kayo nakikita, sinabi ko na kagabi. Huwag kang mag-alala sis, lalakas yan. Makikilala ka dahil umusbong na naman yung mga dating hindi nakikita, ngayon makikita na ulit. Yahoy! Salamat po. Salamat po, Kajubi and Lisa. Salamat po, nandito kayo sa Margo TV Philippines at maraming salamat po sa inyo. Bye! Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Eto na po ang isa pang kaagapay natin. Silver medalist ng Malaysia noong kanyang kabataan. Ex-Philippine Navy at iba pa. Dito sa Margo TV Philippines.
Margo TV Philippines, gusto niyo bang malaman ang history ng ating batikang atleta? Tara na, kwentuhan tayo kasama si Victor Bonanza Salonga. Victor Bonanza Salonga.